Good evening, everyone. Let's start now our worship for call to celebration. How excellent is the loving kindness of God. Therefore, the children of men put their trust under the shadow of thy wings. Hear me, O Lord, for thy loving kindness is good. Turn unto me according to the multitude of thy tender mercies. Let us sing the hymn of worship, Revival 7. Tumayo po tayo lahat at tayo manalangin. Maraming salamat po muli sa araw ito na kami iyong pinagpipon-pipon, Lord. Lord, please guide us sa aming pananambalat po ngayon. Naway bigyan mo po kami ng wisdom and understanding para maintindihan po ngayon ng iyong banal na salita, O Lord. Basbasan niyo rin po ang aming mensahero na siya magbibigay po, siya po ang magpapamalita ng iyong salita. At sana ito'y aming maisabuhay, Lord. Patawaran niyo po kami sa aming pagkakasala. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maupo na po tayo. Good evening! Uy, basit sa TV lang tayo. Nabalmog na tayo. So, welcome to our 7th day of Evening Watch 2024. So, sino ang pinakapito? Alanganin mo. Congratulations. May pangako ngayon sa December 24 kapag dala-20 service tayo at 5:30 p.m. nativity scene ay ito nagkapsat iti ipakita dahil siya kan dahil children tayo. Iti dahil yung ngarabi nagasak tayo kung nakarabi tayo ka uray nung hectic schedule da nagbuhan mo ni Sir James kung nagtatay baruti at mensahe no rabi. So nga no tabalbalasan ko na itugot tayo. Sir James. Apo, awan pa nagkitid na nananawan ngay sunay ito mga challenge kada tayo ita marabi kas aramitan tayo iti may kapito nga rabi iti evening watch tayo. Kasi iti sponsor mo iti salo-salo tayo iso iti Ladya and Magbaleta family kakapsat. So, agyaman tayo mo dahil iti effort tayo tata
program. Ito minsan tayo, congratulations man ng Mississippi Alicia. Nagbaligi tayo. Mabahan, ito parang celebrate tayo. Ito Christmas program tayo patay. Manipo, DJ Christmas kantata. Ito presentation, Christmas presentation. No, tamo mati contest sa tayo. Sino tamo yung nanaba? Napigsaan ti CWA. Kita nyo man, very proud na CWA kunada mo. Good, di UCM good ni, nakasirig talata. So, amanin kat napintas, di presentation tayo. Kasi ti anak ni Apo, kanayon nga nakasagana, nga mami, pakita kadagiti talento, iso nga impaay na katatayo. So, manipo ti jay presentation, agyaman tayo kadagiti UCM, iso nga nang itaulo, iti games and prizes tayo, ni Manong Edgar kini Sir Floyd, kat nasaruan mo iti nasayaan, nga panangan tayo itatay, dabsog kayo mo lang na kabsat. Mihan samot tan mamang niya, ang danabsog. Nabsog kayo kakabsat. Nang kakaraan nga pagyawanan tayo ti Apo, iso man ang provide, ititaroon tayo, itatay, ang daw kakabsat. Kasamot nga, yaman tayo, iti nang idadaulo, iti gift giving tayo, na panlegi nga na i-distribute tayo, ito nga regalo, gapo iti aya, iti tunggal maysa, karunan tinang isagana nga BOD, kan BCE, kakabsat. Sa palagpakan tayo man ti UCCP, Alicia. Congratulations. So, basta nga nun, itutuloy tayo, iti mangrip na, iti Espiritu Santo, kas tinggan tayo, iti sasao, iti Apo, manipod iti mensahero, at pinili na itata nga rabi. Tumayo po tayong lahat para sa pagkakabasa ng banal na salita ng Diyos. Our reading is found in the book of John, chapter 1, verse 4, and John, chapter 3, verse 16. And it says, "In Him was life, and that life was the light of all mankind." In John 3:16, "For God so loved the world, that He gave His one and only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life." Maupo na po tayo. Maraming salamat. For our message song, let's sing Joy to the World. Good evening, everyone. A blessed seventh simbang gabi po sa inyong lahat. Sino na po ang
anim na Saturday ay nasimbang gabi hanggang kahapon? Pakitaas ko ang kamay. Itaas ng mabuti. Ayan. Maaari ko po bang tanongin kung ano yung unang mensahe noong unang gabi, simbang gabi? Ayan. May kopya sila sa likod. Magaya. Ito yung ating team. Nung unang gabi ay pag-asa at pagtitiwala. So yan. Wow! Sana all nakakompleto na ng pang-pito ngayong gabi ito. Kung gano'n, dapat hindi lang po natin makompleto yung siyam na gabi, kundi maalala po natin yung mga mensahe na ibinibigay ng mga mensahero sa atin sa araw-araw at maging maipamuhay natin yung mga message na yun. Sana hindi lang tayo mga kompleto ng 9 na simbang gabi. Makompleto rin natin kung ano talaga yung mga ibig sabihin, kung ano yung mga mensahe na ipinagkakaloob sa atin at maisabuhay natin, maitandaan natin araw-araw sa ating buhay. Ngayong gabi, ikapitong simbang gabi, we will talk about the most popular verse of all time, John 3:16. Ano po ang John 3:16? Whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Taon-taon po tayong nagdiriwang ng Pasko, Christmas. We share, we give, we play, we enjoy. We remember that Jesus is born. Ang dami natin ginagawa every Christmas, ang dami natin prepare, ang dami natin naaalala. At ngayon, malapit-lapit na po ang Pasko. Ilang araw na lang, Pasko na. 22 ngayon, so 2 araw na lang, Pasko na. 25 is our Christmas Day. Lagi na, ang sinisimbolo ng 25 sa atin is Jesus is born. Pero ano nga ba talaga ang mensahe ni Jesus para sa atin, ng Diyos para sa atin, sa araw na yun? Ang Christmas ay isang paalala sa atin ng pag-ibig ng Diyos, ng dakilang pag-ibig ng Diyos. Bakit naging paalala sa atin? Kasi sabi nga sa John 3:16, "For God so loved the world that He gave His one and only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life." At sa John 1:4, ay, "In Him was life, and that life was the light of all mankind." Sino ang pag-ibig ng Pasko? Si Jesus. Sino ang liwanag ng Pasko? Si Jesus. Kaya ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay nagliliwanag. Kaya may ituturing nating liwanag ng pag-ibig ay si Jesus. Kanina umaga, may mga gifts, regalo tayong natanggap. May mga ibinigay tayong mga regalo sa mga bata na gustong-gusto nating bigyan. At iyong mga regalo na iyon ay inaalagaan natin, pinahahalagahan natin. We treasure it. We care for it. Kung baga ayaw nating masira itong regalo na to dahil nanggaling sa mga taong mahal natin. At alam natin lahat kung ano ang precious gift ni God sa atin. Ang kanyang bugtong na anak na sumisimbolo sa nagliliwanag na pag-ibig niya sa ating lahat. Pag-ibig. Natanong niyo na ba kung mahal kayo ng Diyos? Ako, palagi kong tinatanong sa kanya yan. Kahit noong, simula noong may pangyayari sa buhay natin, 3 years ago, na ang alam ko, pinabayaan na niya ako. Alam ko, hindi niya ako kinikilala bilang anak niya. Pero,
Kung hindi niya ako mahal, wala sana ako sa inyong harap. Kung wala sana siyang pag-ibig sa akin, hindi niyo na ako makikita dito, mismo sa mundong ito. Wala na siguro ako ngayon dito sa harap ng nagsasalita. Baka noong November 1, tinitirikan na rin ako noon ng kandila. Buti na lang at may mga taong ginamit ang Diyos para paalalahanan ako na iibig ako ng Diyos. Na meron akong kasama sa mga panahon na sa dilim ako. Sabi nga doon sa John 1:4, in Him was life, and that life was the light of all mankind. So si Jesus, ang buhay niya ay liwanag sa lahat. Kaya pinapaalala sa atin na ang liwanag niya ay magliliwanag sa lahat ng nakakaranas ng kadiliman sa buhay nila. Hindi man natin makita agad, marami siyang gagamitin na tao o instrumentong tao para pagliwanagin ang daan na dadaanan natin at tatahakin natin at malalampasan natin lahat ng kadiliman na ating tatahakin o mararanasan. Paano ko naramdaman ang pag-ibig niya? Ayun nga, sabi ko, may mga tao na lumapit sa akin para paalalahanan niya ako na hindi ako nag-iisa, na meron akong kasama, at yun ay si Jesus, at yun ang Diyos, na gumagabay sa bawat ginagawa ko sa aking buhay. Ang ganda ng kanta kanina ng choir, yung Arise and Shine. Meron akong kinuha doon na word, na lyrics. Sabi nung sa kanta, the people who walk in darkness have seen a great light. At yung great light na yon ay yung kaisa-isang anak ng Diyos, ang dakilang pag-ibig ng Diyos na si Jesus. Lahat tayo ramdam lagi ang pag-ibig ng Diyos. Araw-araw, gabi-gabi, oras-oras, paggising, pagtulog, sa trabaho, pagpasok, at kahit saan nararamdaman natin ang pag-ibig at liwanag ng pag-ibig ng Diyos. Iniingatan niya tayo, doon pa lang masasabi natin, mahal niya tayo. Tayo kaya, paano natin ipapakita ang pagmamahal natin sa Kanya? Marami o kaya maninira ba tayo ng tao para masabi natin mahal natin ang Diyos? Instead na sirain natin sila o pag-usapan natin yung mga taong ayaw natin, tulungan na lang natin sila. Kaysa nalugmok na sila, nahihirapan na sila, lalo pa natin silang pinapahirapan. Hindi yun yung paraan ng Diyos o hindi yun yung paraan natin para ipakita sa ating Panginoong Diyos na mahal natin siya. Yes po, maraming paraan ang pwede natin ipakita o gawin para masabi natin mahal natin ang Diyos. Hindi lang siya yung magbibigay o magpapakita ng pagmamahal sa atin. Dapat suklian din natin yung pagmamahal o yung pag-ibig na ibinibigay ng Diyos sa atin araw-araw. At marami po tayong paraan para ipakita o iparamdam sa Kanya yung pag-ibig na meron tayo para sa Kanya. Makakatulong tayo, tumulong tayo. Makakapagdasal tayo, magdasal tayo. Pwede tayong mag-serve sa simbahan, tumulong tayo sa simbahan, tumulong tayo. Makakapagbigay tayo, magbigay tayo nang walang kahit na anong naririnig pa bago tayo magbigay. Tumulong tayo sa lahat ng nangangailangan. Tumulong tayo sa mga nangihina, sa mga nasa kadiliman na sinasabi ko nga kanina. Huwag po nating hayaan na sirain nila yung meron tayong pananampalataya, kundi mas maging matatag tayo at ipagdasal natin yung mga paninira nila sa atin hanggang sa sila po ay magbago
at mapuno ng tunay na pag-ibig ang puso nila at hindi na nila magagawang manira pa ng ibang tao, manakit ng ibang tao. May kanya-kanya tayong paraan para masabi at ipakita na minamahal din natin ang Diyos. At sana lagi natin tandaan na ang John 3:16 ay para sa lahat. At ngayong Pasko, alalahanin natin na ang pag-ibig ng Diyos na si Jesus ang kanyang regalo sa atin ay nagliliwanag sa ating puso at buhay. Pairalin natin lagi ang pag-ibig. Dahil pag may pag-ibig tayo, magagawa na natin lahat ng maganda sa mundo. Dahil ang dakilang pag-ibig ng Diyos ay araw-araw nating kasama, araw-araw nating nararamdaman. At ipinapaalala sa atin, kahit tayo ay naging makasalanan, ipinagkaloob pa rin niya ang kaisa-isang anak niya para tubusin tayo sa pagkakasala. Kaya ngayong Pasko, hopeful ako na ang paalala ito ng Diyos sa atin ay maisakatuparan natin at masabi at maipakita natin, mahal rin natin siya sa maraming paraan. Yun po. Mag-iiwan po ako ng isang katanungan sa atin. Anong mga paraan ang pwede po natin gawin para iparamdam, ipakita ang tunay at nagliliwanag na pag-ibig din natin para sa Diyos? Manalangin po tayo. Panginoon namin makapangyarihan sa lahat, dakilang Diyos, maraming salamat po sa pinagkaloob mong dakilang pagmamahal na si Jesus. Magliwanag nawa siya sa aming mga puso't buhay at maging gabay namin sa araw-araw. Panginoon, punan mo kami ng pagmamahal sa aming puso at siyang gagabay sa bawat isa. Nang sa ganon, maging payapa, magkaroon ng pag-asa sa pagbabago, Panginoon, sa aming paghihintay sa Kanya. At maging maligaya ang bawat isa para sa Kanyang kaharian. Panginoon, Ikaw na po bahala sa bawat isa. Ang iyong banal na Espiritu ang gagabay sa amin upang matahak namin ang tamang landas. Ikaw ang magliliwanag, ang pag-ibig mo ang maghahari sa bawat isa, Panginoon. Panginoon, maraming salamat sa iyong bugtong na anak na si Jesus. Ikaw na po ang bahala at ang aming mga natatanggap ay pinagpapasalamat namin ng buong puso at buhay. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Merry Christmas po. Maraming salamat. For call to offering, honor the Lord with your wealth and with the best part of everything you produce. Then He will fill your barns with grain, and your vats will overflow with good wine. Let us now give our offering to God. Let us sing the offertory and concluding song, Hallowed Be.
Manalangin tayo. Aming Diyos, na punong-puno ng pag-ibig. Sabi nga po ng banal na kasulatan, ikaw mismo ang pag-ibig. Ikaw mismo, Panginoon, ang nagbigay sa amin lahat ng buhay na walang hanggan. Pinapaalala ng mensahe, Panginoon, na dapat manatili ito sa aming mga buhay anuman ang aming gagawin. Sa pag-aalay man ng aming sarili, dapat inaalala namin, ikaw ang pinapangiti namin sapagkat mahal mo kami. Una mo kami minahal, Panginoon. Kaya narito, inaalay namin ang aming puso, ang aming buhay, ang aming pagsamba, ang aming paglilingkod, kasama ng mga material na bagay na i-bless mo, Panginoon, sa aking mga kapatid na narito. Pagpalain mo nga po ito. Pagpalain mo ang pinanggalingan nito, Panginoon. Ikaw nga po ang mainaas palagi, O Lord God, doon sa mga trabaho pinrovide mo para sa bawat isa. Sa pagtuturo, sa pagtitinda, sa mga businesses, O Lord God. Ikaw nga po ang dakilang Diyos sa pinanghahawakan namin. Panginoon, na magpo-provide ng lahat ng pangangailangan namin. You are our Jehovah Jireh. Ikaw ang nagbibigay ng lahat, Panginoon. Walang hindi sa bawat sulok ng aming mga buhay habang kami naglilingkod. Ikaw po yung nagpapagaling. You are our Jehovah Rapha. At nagbibigay ka, Panginoon, ng kalakasan para sa lahat upang sa gayon ay bigay kami ng aming mga buhay. Ang lahat ng aking mga kapatid na narito, pagpalain mo po sila. Ikaw nga po yung magbibigay sa kanila ng kalakasan sa araw-araw. Ang mga inuusan nila mula sa kanilang puso, ang kanilang mga pagpapasalamat, ang kanilang mga kahilingan. Alam ko, Panginoon, kami po ay naririnig mong sabay-sabay because you are a very powerful God, O Lord God. Maraming salamat po sa pagsama sa amin sa mga gabi ng pagsamba sa paghihintay sa iyong pagdatal. Nawa ang mga topiko, Panginoon, ay isa-isa namin ma-digest bilang pagkain ng aming mga kaluluwa at magamit namin, Panginoon, sa pakikibaka, sa paggalaw, sa pagsasalita, Panginoon, kahit sa pakikisalamuha sa lahat ng mga taong aming nakikilala o hindi man. Pagpalain mo po kami, gawin mo po, Panginoon, ang aking mga kapatid ay nagliliwanag na ilaw ng sanlibutan ito upang makilala ka sa pamamagitan ng United Church of Christ dito sa Alicia. Pagpapala po, Panginoon, sa dakilang pangalan mo, we are also blessing your name through our worship, O Lord God. Maraming salamat po, O Diyos, sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Tanggapin ninyo ang pagpapala ng kalakasan, ang pag-ibig ng Diyos, ang dakilang pagyakap niya upang kayo'y magpakatapang sa pagpapahayag ng mabuting balita. Ito ang aming hinihiling sa iyo, Panginoon, na itaas sa kalagitnaan namin ang dakilang pangalan mo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.